Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto ako upang talakayin ang mga importanteng dapat malaman bilang mga Pilipino. Tayo ay naninirahan sa ating bansang Pilipinas, hindi para magsawalang bahala sa mga isyu o mahalagang pangyayari. Mula sa aking mga nalaman, nais ko na ibahagi ang ilan sa mga ito na nagpamulat sa akin. Simulan natin sa tanong na ano ang kinabukasan sa bansang Pilipinas. Sa lawak pa lang ng Pilipinas, sobrang nakapagtataka kung bakit tayo ganito at walang pagbabago na nararamdaman. Sa mga pangako at kung meron man ay saglit lang at hindi masyado tumatagal. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III, gaya ng nakagawian na, inihayag ni Pinoy sa kanyang sona sa Session Hall ng House of Representatives sa Batasan Pambansa Complex, Quezon City. Ayon sa kanya, sawa na tayo sa labis na korupsyon, sa kahirapan, at nasabi din niya na siya ay tagapagtanggol ng bayan. Pero sa kabila ng mga pang-akit na salita ay nabatikos ito ng ilan sa mga Pilipino na unang nakakita ng mga hindi wasto, kahit pinuri ang mga plano ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III para sa bansa. Pinuna rin ng leader ng minorya sa Kamara de Representantes ang ilang detalye sa naging talumpati ng una sa State of the Nation SONA nitong Lunes. Sa tradisyonal na kontrasona ng oposisyon na inihayag ni House Minority Leader Representative Danilo Suarez na malaking kabiguan ang Dole Out program ni Aquino sa mga mahihirap na kung tawagin ay conditional cash transfer. Kung pagbabatayin umano ang naging survey ng social weather stations, lumitaw na mas marami ang nagugutom at naghihirap na mga Pilipino. Maraming ipinagmalaki si Aquino na datos sa kanyang sona. Kasama rito ang 6.4 na paglago umano ng Gross Domestic Product, GDP ng bansa. Ang pag-unlad daw ng international credit ratings, ang record sa stock market, at maging sa pagsabi na creditor nation na ang bansa. Isa ba itong pagmamalaki lamang? Pangalawa na din dyan ang pagkakaroon ng 3 milyong bahay na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps na administrasyon at lumalawak pa raw. Gustong ipalabas ni Aquino na kapag magbibigay siya ng conditional cash transfer ay parang naangat na ang kahirapan ang mga Pilipinong pamilyang ito. Totoo, sa 5 taon na nagbigyan sila ng cash transfer, malaking ginhawa sa kanila iyon. Pero kapag natapos na sila sa programa at kinaharap nila ang ekonomiya, at wala pa rin nalilikhang trabaho o delikadad na trabaho, mananatili pa rin silang mahirap. Issue ng kahirapan na nagdulot sa ibang nating mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman, umasa daw tayo na ang kamay niya ang ating hawak para sa magandang pagbabago. Pero bago ang kahirapan ay edukasyon muna. Dahil kung wala ito, marahil wala din tayong matatawag na isang bansang mayaman at talino. Isa sa mga nagiging problema ng ating ekonomiya ay ang edukasyon. Nagkukulang sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa gamit sa paaralan. Mga kulang na silid-aralan, textbooks para sa mga kabataang mag-aaral. Dahil dito, nagbigay ng 292.7 billion budget ng DepEd para sa ating mga kapuspalad na mag-aaral. Dumarami na rin ang mga naging scholar ng TESDA na umabot sa 434,676 mula July 2011 hanggang 2012. Naging isang malaking tulong din sa mga mag-aaral ang mga textbooks na naipamahagi sa kanila. Pinagawaan sila ng 2,537,212 na upuan para sa mga classroom. Magiging malaking tulong ito para sa mga mag-aaral sa public schools. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangkalusugan na isa din sa mga bagay na kailangan meron tayo para lumakas ang isang bansa. Dahil dito, mas magkakaroon tayo ng tinatawag na lakas paggawa. Ang kalusugan ng mga Pilipino. Sa record ng Pilipinas ngayong 2012, mas dumarami ang nagbago. 23.31 million man na mamamayan member na ng PhilHealth. Pati na rin ang mga mahihirap ay nakikinabang na sa PhilHealth. Malaking tulong ito sa kanila upang hindi rin sila ganung mapagastos sa ospital.
Bumaba na rin ang record ng mga Filipinong may dengue ngayon. 90% reduction dahil sa mga malaking tulong ng mosquito traps. Ipinatupad rin ng mga balance billing policy na kung saan ay 30,801 nurse at midwife ay pinakalat sa 36,336 na barangay. Sa community health team, 11,751 pinagtibay ang ugnayan ng doktor at nurse sa komunidad. Umaasa ang mga Filipino na ngayong 2012 ay mas uunlad pa ang Pilipinas, lalo na sa pangkalusugan. So, nang madaling malimutan, ayon sa iba, tulad din daw ito ng sinabi ni Arroyo, ang litanya ng mga estadistika hinggil sa napaggawang mga kalsada at iba pang infrastruktura at ano pang mga programang mayroon at ipinatupad daw ng administrasyon. Mas magiging memorable ang SONA kung tumindig si Pangulong Aquino sa kanyang mga boss. Dedepensahan ko kayo laban sa mga dayuhan. Pagtataguyod ko ang interes ninyo laban sa malaking kapitalista. Pero dahil wala siyang sinabing ganon, wala rin siyang sinabing bago. Ilang araw lang makalilimutan na rin ng mga tao ang kanyang SONA. Sana ay maging gabay ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po.